What up mga solid subscribers, no? Okay, ang papanoorin po na yung mga updates po sa ating mga lima. Very big shoutout po kay Miss O, no? Okay, no? Mga papanoorin natin video is sa kanya po, all credits sa kanya, kaya lahat po ito, ano po sa kanya, all credits po sa kanya itong mga video to. Pero bago simulan ito, kindly like, subscribe, and kindly ring na notification bell na rin guys para alam nyo pag ako'y nag-release ng bagong, ano to, may nagdumbas na yun, ayan, okay na, bagong video. So without further ado, let's all watch this. Potek. Ang daming ganap ng SB. Daming ganap ng SB. On SB19 upcoming events. Wow! Sa salubong live nga ni Pablo para sa kanyang Laon album ay may nasabi itong revelations para sa upcoming events ng SB19. Ang daming ganap ng SB, Potek. The way Pablo had said it, ay masasabi mo talagang marami nga. Yung the way na sabihin ni Pablo, yung daming ganap ng SB, Potek. Parang napagan siya. Parang drain siya na ewan na sobrang ano. Parang, hindi guys, baka isipin nyo, baka ay, magsabi dyan, ano ba yan? Ano ba siya? Hindi ba niya gusto yung ginagawa niya? May magsabi gano'n, no? Kaya ganyan si Pablo, parang nasabi niya is, kailangan natin mag-prepare. Hindi pwede yung kailangan maging 100% pa yung dedication namin lalo, no? Kailangan maging maging alerto, no? Parang gano'n na, okay, let's go, ito na yan. Parang gano'n, alam mo yung feeling na pag hihihinga ka ng malalim, okay, ito na yan, let's go. Parang ganun guys, parang ganun yung si Pablo yung dating And yes, heto na ang revelations. Fully booked na ang SB19 ngayong Oktobre. This October 12, 2024 ay nasa Bulacan ang ating mahalima para sa Team Fair. October 15, they will be at the Billboard main stage sa SM Mall of Asia Arena. October 18 ay nasa Bacolod naman sila para sa Pure Gold Mask Caravan. And of course, October 26 and 27 para sa kanilang anniversary Thanksgiving concert by Dunkin PH. Kaya naman tinatapos na nila ang kanilang mga solo projects and events this September to give way for their group events this October. So mark your calendar mga Caps para hindi mahuli sa schedule ng ating mahalima. Guys, akala nyo ganyan lang yan na sabihin nyo is October 12 tapos may October 15, parang 3 days or parang 2 days almost ang agwat or 3 days ng agwat, no? Dito, digan din, 18, 26, 27. Baka sinasabi nyo na, ay, may pahinga naman sila eh, kaya okay lang yan, magkakalayo naman pala. Anong ibig sabihin? Ba't sinabi ni Pablo na ang dami nilang ganap, no? Guys, hello! Yung mga gaps na yan, dyan po sila gumagawa ng mga kanta, dyan sila nagbibuild ng hindi lang sa kanta, sa management, yung mga plano, lahat guys, no? Hindi po dyan natapos. Baka akala nyo kasi iniisip nyo is, ang ganap lang, nagde-focus siya, no? Ang ganap lang ng SB19 is yung mga ganto, yung mga live performances nila, di ba? And then music videos. Hindi guys, behind the scenes, marami po silang ginagawa talaga as in, no? Alam ko yung mga ganyang klaseng bagay kasi alam niyo man nagpe-perform din ako as in. Hindi lang syempre as no, pero as a dancer, no. Ganyan kunyari pag may event kami, no. Pag may event kaming sasayawan or kung yung mga gaps niyan gusto namin usually is malalayo, no, or mga performance, mga competition gusto namin malalayo para makapag-prepare kami, no. Kasi mahirap yung mga biglaan, no? Although na syempre ang pagkakaiba lang sa SB19 is kumakanta sila, kami sumasayaw, no. Pero ang pagkakaiba lang nun guys is yung sa SB19 po talaga kasi is meron na po silang set of songs, no. Pero maliban na lang po guys is kung gusto nila po nila talaga is iba-ibang gagawin nila sa mga sa mga performances, no. Pero hindi mo rin talaga compare yung pagsasayaw lang sa sing and dance talaga guys. So sobrang mahirap po yung ginagawa ng ating mahaliman. Okay? Let's go. Tingin pa tayo. Casuals noticed this on SB19 and Cat's Eye Touch Dance collab. Pero in fairness sa Cat's Eye guys, napakalinis nila sumayaw. Ang galing. Cat's Eye has collaborated with many male artists for the Touch Dance Challenge. But many of these artists do not dance the challenge in whole, maybe because they deemed the choreo too feminine. But not SB19. Yes, our mahalima has danced the whole choreo with Cat's Eye. They are never afraid to dance girl group concepts. Instead, they are so enthusiastic and even matched Cat's Eye's vibes. They know the dance would not affect their masculinity. Rather, it will show the versatility of their dance prowess. Very well said. Here are some comments from the casuals. Tama yung sinabi ni Miss O guys, no. Pag sumayaw ka ng babae, hindi ibig sabihin nun guys is bading ka na. Hindi ganun yun guys. Ako sumasayaw ako ng pambabae. Dati,
Ngayon lang medyo hindi na kasi yung grupo na sinalayan ko is walang ganun. Pero guys, pag kailangan ko mag-aral ng ganun, pag may sayo kami na ganun, guys, ginagawa ko talaga as in, no. Kasi it's part ng ano yan, as a performer, no. Para sa pag-artista, hindi pwedeng mamili ka ng role mo. Kailangan kung ano iba to sa yung role is gawin mo, no. Kasi doon may kita yung flexibility mo. Kasi paano pag dumating yung time na kailangan mo sayawin yun, paano nga ka, di ba? Nga ka. Pero di ba ganun nga yun, guys. Kailangan po is hindi ka bawasan sa pagkalalaki mo yun, guys. Hindi po sa kabawasan pagkalalaki mo yun, no? Dagdag kaalaman pa po yun, and at the same time is ang cute tingnan sa lalaki pag sumasayaw ka ng gano'n, no? Siguro meron dyan mga utak talang ka sasabihin, ano ba yan, bakla ba to si Point of View sumasayaw ng gano'n? Bahala kayo, basta bahala kayo. Pero cute pala dito, diba? Sabi siya, ever since with this ko love that side. Kasi diba, sinasabi ng iba, bakit yung, yung panlalaki, pag lalaki gumagawa ng pambabae, parang ang pangit daw tingnan. May narinig ako gano'n, pero pag yung pambabae gumagawa ng panlalaki, is parang okay daw, ang angas tingnan, no? So, anong pagkakaiba, di? Parang ganun lang yun, guys, Parang ganun lang yun, no? Kung baga ginagawa natin yung kaya nila, yung ginagawa naman nila yung kaya natin, no? Parang ganun lang po yun, no? So, anong mali, di ba? Pero, wala namang issue dito, guys, Yung iba lang talaga magbibigay ng issue dito, no? Okay? Pero, wala. Mas fun nga ako ng ganito, mga ganitong klaseng mga performer na kaya sumayaw ng kahit ano. And fashion and lifestyle media feature. Here's another big blessing for our Mahalima as they land another feature from a prominent fashion and lifestyle media, the Esquire Philippines. Our boys are not just P-pop kings, but also now known as fashion influencers in the industry. Here is the teaser from Esquire Philippines. Let's go, Esquire. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the... Guys, ito sabihin ko sa inyo na hindi na ako nagtataka, guys, kung bakit ang daming kumukuha sa SB19 like sa endorsements, sa product nila, mag-endorse ng product nila, brand ambassador, no. Hindi na po ako magtataka, guys, saan ka pong makita ng isang artist na magaling kumanta at the same time is magaling din po sumayaw, di ba? Napaka all-out performance po nila, sila rin gumagawa ng kanta nila, di ba? Tapos, idagdag ko pa, guys. Ito, bonus na lang to, guys. Lahat po sila napaka-good looking po talaga nila, guys. As in, napaka-good looking po nila, no? As in, sinong hindi magiging, I think lahat naman siguro, para sa akin lang, pag ganito yung package ng isang artist, hindi ka magdadalawang isip kunin po talaga sila, no? Hindi ka magdadalawang isip. Maliban na lang is kung iba yung standards mo, no? Pero for me, guys, isa typical lang, guys, kung gusto mo talagang maging yung product mo or yung business nyo, no, is magandang ang SB19 kunin nyo kasi sobrang swak nila, no? Kasi syempre, tandaan nyo to, guys, pag kayo po ay nag-e-endorse ng isang produkto, hindi po pwedeng mawala dyan yung sayaw. Hindi pwedeng mawala dyan. Di ba nga, meron endorsement lagi, merong sayaw yan, di ba? Alam mo yung, unang pumasok sa utak ko, ito agad, guys. Yung kay Alden Richards, di ba? Yung Sting, yung kasama niya si Andrea Brillantes, no? Yung Sting, di ba? Yung magan-gan sila. Di ba? Pero hindi dancer si Alden Richards at the same time si Andrea Brillantes, no? Pero pinasayaw sila, no? Di ba? Kaya sa endorsement, kailangan yun, like, jolly kayo, sumasayaw kayo, and then, pambulag ba? Para pambulag, no? SB19, guys, is, alam na nila, kaya nila sumayaw, kaya, package po talaga, pag sila po ang kinuha nyo, no? So, ayun, in-explain ko na yung mga ganong klaseng bagay, dahil alam natin, guys, na marami pong mga utak talangka dyan. Na magbabash, para lang po, may magawa sa buhay, no? Yung tipong keyboard warrior kung tawagin, no?
So, bahala kayo dyan. Basta tayo nakasuporta tayo. Isa lang layunin natin. Kundi, umangat po talaga ang ating pop community, ang ating P-pop community. Let's go. So, ayun na guys. Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell so Disney Point of it. Signing out. Peace. Let's G.